Magandang araw ulit, Pilipinas! Ngayon nga mga kaanak, ay sasama tayo mga isda. Naisipan ko sumama mga isda mga kaanak kasi nga wala naman akong gagawain. Sabi ko sa asawa ko, pag lulusong siya, sasama ako para ako mapakita ko nga sa inyo kung paano yung sistema ng panguhuli na ng isda ro, kasi ako hindi ko rin alam. Kaya parang nakukuros lang ako mga kaanak, kaya sasama tayo. Kaya ngayon dadaanan namin din yun. Diyos ko, puno-puno ng kangkong. Kaya lang yung kangkong ay pula. Mga hindi pa kinakain. Ewan ko ba ba't yung kangkong na pula hindi kinakain Pero lang namin, pares na naman ng kangkong. Kasi rin nga, huminto nga kami rin Akala ko nga iihi pa yung asawa ko. Sino pala kukuhang kahoy? Ala ko iihi Galing kami ako sa bahay, di pa rin umihi. Kasi yan, habang naghihintay nga tayo dito na kumukuha ng kahoy, ayan. Pinapakita ko nga sa inyo na yun po na pupuntahan namin doon sa may dulo doon. Kasi yan nakakuha na nga siya ng pantusok kasi yan mga kaanak pala. Pagka kaya kailangan may dala kang kahoy. Kasi rin nga yung dalawang mamimingwit. Ayun yung mga pinsan ko mga kaanak, ayan. Tsaka yung isa yung pamangkin ko, anak ng pinsan ko yan. Mamimingwit naman sila. Yan naman ang nila, pamimingwit. Hindi na nakaanuhan yung pamumukot. Kasi nga, libangan lang yan pag wala lang trabaho, kunyari, linggo. Pagka walang trabaho, magsisipamingwit yan, libangan nga lang mga kaanak. Naglilibang ka na, nakakuha ka pang pangulam. Kasi yan nga, malayo pa nga ilalakarin namin dito mga kaanak Kasi tinuturo nga sa akin yung asawa ko yung mga suso. Kaya lang yung mga suso nga na susong papa. Hindi pwedeng kainin. Yung pinangunga namin suso dito yung mga maliliit ba, yung kuhol. Yun ang mga pambenta. Mas napakahirap nga maglakad dito kasi nga maputik. Pero yan, may lalakaran ka nga matitigas naman yung matigas naman yung pinitak. Kasi yan, tawag nga dyan sa amin mga kaanak, pinitak Kaya yan, ingat-ingat ka na andyan kasi nga may mga suso na siyempre yung paa mo. Ayan, napakadami ng suso dito mga kaanak. Kaya lang, hindi nga pangkain. Kung pangkain yan, napakasarap ng manguha. Diyos ko, napakaganda ding ibenta ng suso. Nagbebenta kami yan mga kaanak pagka mangunguha kami dito sa bukid. Minsan napakadami na kaming nakukuha. Pag nakapanguha ka ng isang timba, napakaganda na ng kikitain mo nun. Kasi nga, wala namang nangunguha ng suso. Tiyagaan lang kasi talaga. Napakasarap manguha pag ganyan kababaw ang tubig. Yung dadamputin mo lang talaga yung suso. Kaya lang ngayon wala nga kasi nga napakalalim ng tubig, nag-high tide. Tsaka wala nga nag-aararo dito. Minsan lumilitaw yung mga kaanak pag naararo na yung bukid Kasi rin nga dito nga sinusundan nga natin yung asawa kasi nga hindi ko alam kung saan siya pwesto rin Kasi yan, nga ako niya kanina, nahiwa nga ako ng suso, kaya lang buti na lang maliit lang. Syempre hindi ka naman pwedeng magchinelas din Nakachinelas nga ako Pinagtawanan pa ako ng asawa ko magchichinelas ka ba kaya lulubog lang kaya sa putek. Oo nga naman pala maputik nga pala. Kasi rin dumating nga kami, napakadami ng namimingwit. Napakaaga nga rin mga lumulusong mga kaanak. Minsan nakikita namin dito sa amin kaya pala maraming tao dito sa bukid. Mga namimingwit na nga sila. Ayan napakadami namimingwit yan. Hindi ko nga alam kung nakahuli yung mga yan Tapos marami na rin namumukot pagdating namin. Yung mga dinadlan nga namin namumukot, siguro maaga pa lang yung mga nagsilusong na. Napakadami nga nilang nahuli. Kaya yan, nung dumating kami, uuwi na nga raw. Sila naman ang uuwi kasi nga okay na, nakakuha na nga daw sila ng pang-ulam. Kasi yan nga, napakalawak nga ng tubig dito sa may ng bukid mga kaanak. Wala ka nang makikita ng tuyo. Puro na tubigan. Akala mo nga fish pa na rin bukid. Dati ang mga nakatanim dito pale, ngayon mga ista na nga. Ayan buong bukid yan, puro tubig, napakalalim. So dati naalala ko pag gantong panahon mga naaararo na nga Kaya nga yung huli nung isa, napakadaming huli. Uuwi na nga raw at okay na yung pang-ulam na nga naman. Makakapagbenta pa nga yan mga kaanak. Tapos sa parte nga na to malalim na. Yan, dito sa dati nung mga hindi pa nagha-high tide mga kaanak, naaalala ko pag pupunta kami dito, mamamagpag kami.
ng palay. Yung pag mga anihan na, namamagpag kami pagka magti-tracer. Ngayon pinupunta dito mga na isda. Talagang pagka mga gantong bare months kasi mga kaanak. Yung parang umpisa na ng taniman dito sa amin. Kailangan yan, mga nag-aararo na nga sila. Ngayon wala silang aararuhin kasi nga puro ilang taon na rin hindi nakakapaglagay ng palay dito sa amin Kasi nga buhat nga nung nawala na nga yung tracer. Kasi nga nauso na yung halimaw. Pag tinatawag nilang halimaw. Pagka ginigiik, diretso na yun, nakasako na yung palay. Dati kasi pagka nung uso pa yung tracer, mananahod, maraming mananahod sa bukid. Syempre, sayang din naman yung palay, napakadami mong kikitain palay pagka masipag ka lang din sa bukid. Mananahod kayo, mamumulot ka, nga. Napakadami mong mauwi ng na palay. Minsan kami nakakapag-uwi ako ng mga kalahating kaban. Palay pa lang, syempre, iipunin mo yun. Hanggang makabuo ka ng isang kaban. Diyos ko, pagka napakiskis mo yun, napakadami siya na maabot yung bigas ng 30 kilos. Depende sa ganda ng ng palay. Ngayon, ala na. So, pagka dating nag-aararo ng tetracer. Naku, kanya-kanya ng tanda ng nasipok. Kasi nga iba yun. Ang may mga may-ari na sipok ay yung mga manggagapas. Kami naman, kaya kami nakakuha ng sipok dati. Siyempre, yung mga tsuhing ko, yung gumagapas. Pagka nagtatanda sila ng binibigay sa amin, sa inyo ay kayo yung sipok na yun. Kaya kailangan tatandaan mo yun. Diyos ko, dati nga nag-aaway-aaway pa yung mga mamamagpag sa bukid. Kasi nga, talagang pag-aawayan nila yun. Kasi nga, syempre, kabuhayan, bigas. Napakahirap namang bilhin din naman ng bigas. Malaking tipid yung pagka nakakakuha ka ng palay Pagka syempre, ibibilad mo. Minsan nga iba, binibenta. Napakamahal din naman ng minsan na maabot ng 20 yung kilo ng palay. Palay pa lang yun minsan, maka 10 kilo ka, may 200 ka na. Hindi ka lang naman makaka 10 kilo sa isang lusong mo. Kaya talagang pinag-aawayan nga yung mga kaanak. Hanggang sa nawala yung mga trabaho pambukid. Tapos pati nga yung manggagapas, wala na rin. Kasi nga, yung trabaho ng maraming tao, trabaho na ng isang makina na lang. Buhat nung nauso yung makina, puro makina na lang ang nagtatrabaho. Mga tao, wala na. Nawala na hanap buhay sa bukid. Tapos ito nga bago nga tayo magkalautan ng mga kaanak, pinapalibutan pala yung mga kaanak, yung buong saknong na yan. Pinalilibutan pala yan ng panty. Kaya nga din ako sumama kasi nga para malaan kung paano nga ang proseso ng panghuhuli ng isda nila rin. Napakatsatsagalan talaga mga kaanak ng mga nangingisda. Kasi nakita ko nga kanina sa sobrang hirap. Pero mo, yan. Paikutan mo yan ng pante. Tapos pagka napaikutan mo, hihilahin mo hanggang sa lumiit yung bilog ba. Yung makukulong mo ba yung isda. Ganun pala yung proseso nun. Tapos yan nga, pagka hinihila na nga ng asawa ko yung pante niya. Pinaikutan niya na nga yung mga kaanak Buti nga mahaba yung pante ng ko ng pinagawa ng asawa ko. Parang nga malaki yung sakop. Kasi yan nga, pagkatas nga yung hilahin, pinaliliit nga yung butas dito sa mga kaanak. Para nagagalad-gad nga yung isda. Nakukulong sa gitna. Tapos pagkatapos makulong sa gitna niya mga kaanak, kakapain naman pala yun. Isa-isayin mo kapain yung yung sa loob ng pante na mga gilid-gilid. Ganun pala yung proseso nun. Tapos pagka buo yun, buong kakapain mo. Tapos pagka papaikutin mo na naman, kakapain mo na naman ulit. Kaya sabi ko nga, matyaga talaga yung mga nanghuhuli ng isda. Talagang napaka the best. Saludo. Buti nga nung natapat yung sumama ako mga kaanak, hindi mainit. Makulimlim ang panahon. Diyos ko kung mainit baka hindi ako tumagal din sa bukid. Tapos yan, mag-umpisa na nga yan. Kapain ng asawa ko yung yung pante. Umpisahan nga niya sa gilid. Tapos kasi paikot yan, di ba?
Hanggang sa maikutan yung yung panty. Nilala ko nga kasi yung unang bagsak niya na rin mga kaanak. Wala siyang nahuli. Isang pirasong maliit lang. Sabi ko malas ata pagsama ko kasi nga wala siyang nahuli. Karaniwan namang huhuli na rin yung asawa ko. Napakarami nga. Siguro na na to, nabagsakan ng mga nauna. Kaya wala na siyang ganong nahuli dito. Isang piraso na nga lang. Tapos yun nga, nung pagkatapos nga niyang ayan, buti nga matyaga talaga ring mga isda. Tapos yan nga, may pabalik na nga siya niya, wala nga siyang mahuli yan. Nakapa na nga niya yung bunga, wala siyang mahuli. Siguro nga, sabi ko nga, baka nabagsak ka na rin, kaya kako yung isda, wala na, naubos na. Kaya gagawin namin, lilibot kami, kaya bukas na lang uli mga kaanak. At yun lang muna mga kaanak, bye-bye!